Good morning po mga kababayan sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong likod. So today is November 10 na 2025 at tayo ngayon. So andyan pa rin yung bagyo, lalabas lang. Today is November 10 nga, 2024. Tayo ngayon papunta dyan sa may DC, sa may Barangay Malinta Street. DC, nakalagay DC Valenzuela, Malinta, dito, Malinta yan, Malinta. Okay, at dadalhin natin sa East West Bank, Dalandanan, MacArthur Highway, Dalandanan, Valenzuela po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private na yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Ang layo pala ng pick-up natin. So ano lang ito? Ay nako. Barangay 198 at Barangay 202 at naman sa Hermosa Street, sa Manubio sa Tondo at iba pa barangay sa Santa Mesa, Santa Ana at Tondo. Ginagamit ko yung bilay na constitution ng mga paaralan at kung tayo po po sa hall, tulad ng Delpan, for sa complex, General Gregorio Del Ferrer High School, Ertura Akin Elementary School, the Peter Sports Complex, at itong Ligada Elementary School. At iba pang school na halimbawa lagayan itong Agdesa Elementary School at President Quirino President Corazon Aquino Senior High School sa Baseco Compound. Sa Baseco Compound, nasa 500 na pusyang na pamilya mula sa mga barangay Aklaya at Kasangan. Sabay na ito yung sa proper at sa mga evacuation tulad ng Biligno Aquino Elementary School at Corazon Aquino Junior High School. Patuloy na ang pamahagi ng mga religion, pagkain at tubig sa mga evacuehabang nagpapatuloy ang masamang panahon dulot ng Super Typhoon Luwag. Ngayon, bumubusin ang napakalakas na pagulan ito sa area ng Dalaw at Top Avenue sa lungsod ng Maynila. Ito si Vegas Ramos para sa Bukari sa ng Pilipinas o ng Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, mula dyan sa lungsod ng Maynila. Sabi ni Willie Relador, wala daw kuryente doon sa Gapan sa Nueva Ecija. Yan, tinitignan natin ito. Pero may mga lugar ang mga nawala ng kuryente na kay Raymond. So, actually kahapon hanggang gabi, hapon hanggang gabi, sa maraming areas sa Mandaluyong ang nawala ng kuryente. Pero ngayon bumalik naman na yung supply. Ayun ito yung nire-report kagabi, yung sumadsad daw na barko doon sa barangay Wawa Ibaba sa Lemery, Batangas. Aha, ayan na. At Lakay Tom Desa dito Ballesteros, kumusta niyan ang lagay ng panahon? Ayun na. Ito na, Lakay Raymond. Punta na natin ang area ni Edniel, na dyan ngayon sa may Aurora. Mayroong 4 na bayan dyan sa may Northern Aurora na isolated ngayon dahil sa landslide at may mga natumbang poste. RH 52, Edniel Parosa, Edniel. Hangin pa rin at malakas na ulan mula rito sa lalawigan ng Aurora. Naka-isolate pa mula sa Cabecera, dyan sa Baler. Itong 4 na bayan sa northern portion ng ating lalawigan kung saan tayo naririto, kung saan nga nag-landfall itong super bagyong Juan. Narito tayo ngayon sa Kasimuran, katabi ng Inalungan na town kung saan tumama itong mata ng bagyo. Ang tumapad sa atin ngayong umaga, mga tuklas na yere ng ilang bahay, hotel, hospital, maging mga nagtupahang poste ng kuryente. Lalo na ito sa mga major highway o major roads. Ayon sa Office of Civil Defense, hindi pa rin madaanan yung bahagi ng Baler Kasimuran Road na ating rin binaybay kahapon na ilan para ma-isolate itong mga bayan ng Ipakulaw, Inalungan, Kasimuran at Tirasaga. Nabutan din ng teaser expose na mag-clearing operations itong Philippine National Police kasama Philippine Army,
Bureau of Earth Protection at Philippine Coast Guard. Sabi ng kanilang Chief of Police, Kasiguran Chief of Police, Police Major Donape Galvan, ay tuloy-tuloy yung kanilang clearing operations lalapat. Narin nila yung parehong report mula sa OCD na hindi pa mapasok itong probinsya sa northernmost portion ng Isabela. Pero kaiba doon sa, o at least na ngayon, ay wala pang natatanggap na reports na casualties. Grabe sa pulisan, nakatutok ngayon ang activity dito sa pag-restore ng ating mga pangunahing nagtangan. Katuwang ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Pwede natin si Police Major Elba. Nagkakaroon na clearing operation para po sa ating main thoroughfare para makadaan po natin sa pagbayan sa Subiano at yes, dahil sabi nung aming DPW na kapatas nila, marami daw lang sa yan kasi para nangyari tinalungan na Sabi ni Police Major Calmar, kung ikukumpara doon sa mga nagkaroon na lakas na bagyo, pumapasok dito sa highway ng mga bagyo sa Pilipinas ng Provincia ng Aurora, kapansin-pansin ang bagal at tagal mga bukas nitong super bagyo paggabi. Naranasan natin na dito sa kultura ng Aurora kung saan wala pa lamang doon sa approaching na alas 5 ng hapon ay naramdaman na yung hapas ng malakas na hangin. Hanggang tuloy na nga maglago nitong bagyo, pasado alas 9 ng gabi. Tuloy lamang naririnig natin na malakas na dito na hangin at nagtuturo sa labas sa ating pinatuloyan. Mga madaling araw na ngayong Lunes ng umaga. Sa ngayon ay patuloy yung clearing operations habang dahil ang inyong nakikita Sa mga... pa rin. Tama? Mabuti, oo. Hanggang ganyan na naman, nasiling ganyan ang ating statistics. Huwag nang umakyat o huwag nang dumagdag o none at all. Zero casualty po, di ba? Oo, kahit dito sa Aurora Park, sir, alam mo, sumunod kami dun sa PDRRM o sa MDRRM o dun nagpapa-evacuate sila. Halos hindi sila nahirapan kasi nakita nila, nasundan nila sa pag-asa daw yung itsura ng bagyo, gano'ng malawak ito, yung briefing na ibinibigay ng mga government officials natin. Plus, yung nangyari sa Cebu, yun yung nagpatakot sa kanila na baka daw mangyari sa kanila. Kaya sila mismo nag-impake, nilagay sa mga tricycle nila yung mga gamit nila, sila mismo nagpunta na doon sa mga evacuation center partner. Hindi na kinailangan ng forced evacuation. Oo, yun na lang mga pinatupad yung forced evacuation. Minsan kasi may mga lolo na ayaw lumikas, na iiwan mag-isa doon sa kanilang tahanan, ay hindi, pinalikas pa rin sila para sa kanilang safety partner. Oo. Pwede ba tanong ko lang din sa Quezon, Baler Quezon, ano yung mga ospital? Ay, Aurora. Paano yung mga ospital? Paano yung mga may sakit? Partner, operational pa rin. Kaninang madaling araw after nung landfall ng bagyo dito sa Aurora, ay naging coach yung PDRRM o nadaanan namin yung isang hospital. Normal yung operation kasi prior to that, meron na sila nakalagay ng mga genset para just in case mawala na supply ng kuryente. Oo, nilatan silang lahat yan, pati yung mga emergency equipment nila, meron din. Tapos pati yung mga gamot bago dumating yung bagyo, i-replenish na nila yan, yung mga immediate na pangangailangan nila, inihanda na nila yan bago pa yung bagyo, kaya naging ready sila just in case lang naman na magkaroon ng mga dadalhin doon sa mga hospital. Pero kahapon pag punta namin doon sa MDRRM o binamangin, wala naman partners na dinala o kinailangan bigyan ng paunang lunas dahil nasa effect itong super bagyo na tumama dito sa Aurora. Ay, mabuti naman, partner, pati yung mga pangangailangang pagkain, Ayan, tubig, oo. paano? Yung pagkain, yung tubig, yung mga nasa evacuation center, pinuntahan natin. Actually, yung doon sa may San Luis Obispo church dito sa Baler Partner, yung eskwelahan na tabi nito na dalawa, pinuksan din yun. 2 days, Friday pa lang, nakabukas na para sa mga residente gusto lumikas at nag-reposition na din yung mismong simbahan ng mga relief goods at mga hygiene kits na ipamimigay sa mga residente. Ngayon, yung mobility naman, kung kailangan i-replenish yung mga relief goods nila, ay mabilis na makakapunta yung mga official ng MDRM o ng PSWD at iba pa government agencies partner kasi
clear naman yung kalsada sa pag-ikot namin kagabi. After mga 10 p.m. to 10, kumalma na 2 hours kasi siya na grabe yung rush ng pulisa. Imagine mo partner, nasa 120 kilometers yung puso niya dito sa ground. 1/4 pa doon sa taas sa area. Ano? Tapos yung sustained weight niya dito sa area namin sa Balat, nasa 60 kilometers to 80 kilometers for 2 hours. Yun yung nararanasan namin. Kaya doon sa may emergency line, sa command center rather ng PDRRM mo, malalim mo partner, solar panel, lumipad, yung bubong na tiklok. Ito pero kasi kalakas yung effect niya. Pero yung mga puno naman, ang good thing, yung mga sanga-sanga na na nag-lag sa mga major roads at wala yung malaking sagaban talaga na may hirapan dumaan yung mga sasakyan partner. Mabuti naman. Partner, balikan natin si Governor Guico ng Pangasinan. So, medyo naputol tayo. Nagbibigay kayo ng Dito datos. ba tayo? Maliwanag na halos yung kapaligiran dito at medyo silim-silim ng pagkitiharing araw. Yan ang ating update para sa Great Medical Channel mula sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas. Maraming salamat, Tia Tigray Sansano. Yan lang naman ang panalangin ng ating mga kababayan dyan sa Isabela sa Cagayan area, yung huwag masyado magdala ng ulan. Dahil kung merong mga area na medyo almost dahil na yung pag-aani ng palay, pero siyempre may mga kasunod pang mga kasunod din na mga produkto agricultural na kanilang itinanim. At huwag naman sanang malubog sa baha. Awan na Diyos kahit paano medyo dumaan pero hangin. At may malam din, hindi gaya nung si marinig mo na dati kasi Elaine na pag sinabi signal ng dati ako talaga mo na. Ang lakas na doon sa kay Raymond. Oo, ngayon may naririnig ka ng signal ng record, may signal ng white. Wala na, kaya kailangan. At saka kuminsan mahirap yung magpapakampante. Yes, tama. Kasi hindi bali yung minsan kasi galing Pinoy sinabi ng pag-asa nadaan sa ganito malakas may nagka-signal minsan umaraw inisip mo yung pag-asa Parang ano ba naman paano sasabihin nyo? Signal na bulat, may araw. Oo. Nagiging piloto po ninyo. kaya kapag mas mabuti na yung naghanda ka Yes. walang nangyari Kaysa, hindi ka naghanda may nangyari. napilalaan ka naman Pero hindi ka naman gumalaw Oo. tapos pag may nangyari lahat sinisip hindi mo lang kami nasabihan oo pag yun pati Lahat na lang pinili. Oo. inisi si Mayor naman ito pabihay-bihay lang oo naman mahirap din na wala sa kanilang Ay, oo, yung mga missing in action. yung mga nawawalang mga local officials Saan tanda yun? Kanan? Kaliwa ka na. No? Hindi, actually, iba yun. Ano yun eh. Depende kung kanino ka makikinig eh. Iba pala yung ano doon na iba-iba. Kasi, ito yung kwento ng isa natin Ingat po. God bless po. wala naman siyang kinakapiyan. Sabi ko, tinanong ko lang. Oo. Sige po. Ayan, so na-drop na natin siya na. So, napakalapit lang. Wala siyang kakampi. Kasi nga, gurami ito. Ang nagpalayo lang sa atin yung pick-up. Ang layo ng pick-up. Almost 3 kilometers. Pero gurami siya. So, wala tayong magagawa dyan. Ganyan talaga. Dating Secretary Ace Durano, siya ngayon ang provincial administrator. At saka meron pang isang bayan sa northern Cebu. Na yun ang kay Yun lang ang Governor. kakampi ni Maricuatro. Oo. All the rest, mula Vice Governor, Lokal, Congressman, Mayor, kakampi lahat ni dating Governor Garcia. Gwen Oo. Garcia. Oo. So nangyari, kung si Governor Maricuatro kumikilos mag-isa, lahat ng mga mayor na hindi niya kakampi, kumikilos sila in coordination with their allies, but not with the Governor. provincial government. Oo. Kaya ang nangyayari, ang pakiramdam ni Maricuatro, hindi sila kumikilos. Pero sabi naman ng mga iba na nasa baba, Kumikilos naman. dito na sila. Though of course, yung sinasabing nag-abroad kasi, September
September pa approve yung kanilang biyahe. Okay. So, September pa. hindi pa- At pirmahan ni Governor Baribato. kaya alam niya kung sino yung mga nawawala. at during the time na umalis sa ay sila, ay wala pa naman yung bagyo. Wala pa yung bagyo. So to be fair, we Yun don't ang kanilang, commitment. yun ang, okay. Yung mga mayor. May mayor ba? Oh, May mayor din. Hindi, ako, hindi ko dinidefensa, pero yun ay kinuwento sa akin, isang nakakaalam ng sitwasyon sa Cebu. Kaya sabi ko, wala parang bang meeting na at worst is working. Ang sagwang tingnan dahil dapat pag ganitong panahon na may sakuna, wala naman politika. Dapat. Kaya alam itong mga trolls mo, talagang di tinitigil. At si Presidente, di tinitigil. Nagbabagyuhan lang, inuuna nyo, ipahuli si Bato. Mga ganun tayo. Actually, sabi nga nila paano kung magagamit si Bato paglagay sa bubong? Inuuli na ng ICC yan. So, yung mga kababayan natin na Ay, binabati ko yung lahat ng mga tao ng Bureau of Fire Ay, Protection. ayan, sunod drop na natin sila siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna pa sa mata na tayo. Gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.